Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng palay sa Rion 12. School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Rion 12. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna Jean Fabrigar, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Ang ating School on the Air na ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aydayan. At Rice Competitiveness Enhancement Program headed by Engineer Mukles P. Buisan. Katuwang mga piling lokal ng pamalaan sa probinsya ng Sarangani, ang Maitum, Kiamba, Alabel, Malungon at ang syudad ng General Santos. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela, mapakikinggan tuwing Webes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max FM General Santos at 95.7 FM Radyo Kasagan Maitum at 100.5 News FM Kiamba. Mapapanonood din tayo sa Facebook Live ng ATI 12. Yung nakarang episode ay nakasama natin ng RCEF Technical Staff at Rice Specialist ng ATI, Sir Jason V. Abang. Nilahad niya ang KeyCheck 7 or Pest Management. Yan, bago tayo formal na mag-umpisa, pasadahan natin ng konti ang mga nag-comment sa Facebook Live. Yan, binabati ko po lahat ng mga coordinators natin sa RCEF. Sir Ernie, Sir Nandoy, Ma'am Onel, Ma'am Kizea at Sir Chrisniel. Ayan, so medyo nahuli tayo ng oras ngayon, kaya umpisahan po natin ang talakayan ngayong araw. No, so napakabilis, nasa episode 14 na tayo. Next episode po ay magkakaroon tayo ng quiz, kaya makinig po ng maigi ating mga ka-agri-eskwela. Ngayon ay alamin natin ang Palay Check 8 or Harvest Management at Key Check 9 or Post-Harvest Management. Kasama natin ngayon ang Agricultural Technologist at Rice Specialist ng MAFAR Pandag, Maguindanao del Sur, Sir Maruf G. Wanday. Sir Maruf, batiin po natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating mga ka-agri-eskwela na natutok ngayong umagang ito. Ako po si Maruf G. Wanday, 80 from Mafar, Pandag, Maguindanao del Sur, ang mga kasama nyo sa episode nito, Ma'am Don. Ayan, Sir Maruf, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Umpisa na po natin ang ating talakayan. Yes, Ma'am Don, dahil late tayo nag-start dahil brownout, umpisa natin ang KeyCheck 8. Ang KeyCheck 8 ay may management area na harvest management o pag-aani. Ang sinasabi sa KeyCheck 8, anihin ang palay sa tamang panahon. Meron tayong nakikita ang saging sa ating screen na underripe o hindi hinog, just ripe, tamang pagkakainog at overripe. Which banana is ideal for eating? Saan dito ang maganda para kainin? Banana is harvested at the right maturity. Ang banana daw na inharvest sa tamang panahon ay mas masarap ang kanyang lasa, ang kanyang texture o pagkakayari at ang kanyang aroma compare sa hindi hinog at sobrang hinog. Ganon din sa ating mga palay. Kaya Ma'am Don, napaka-importante na alamin natin kung kailan tayo mag-harvest. Dahil kung masyado tayong maaga, maaaring immature grain ang ating ma-harvest. Immature grain, yan yung mga hindi puno yung butil ng ating mga palay or maaaring pipis. Kaya akala natin marami tayong sako, yung pala is pagdating natin sa seed cleaner is tapon lahat kasi nga pipis yung karamihan. At low milling recovery. Low milling recovery, kaya tayo magkakaroon ng harvest losses. Kung masyado namang atrasado ang ating pagkaka-harvest, magkakaring magkaroon ng grain shattering.
Ano ba yung grain shattering? Yung mga nalulugas. Lalo na pag hindi natin alam yung variety ginamit natin. Halimbawa, yung ginamit natin na variety is lugasin pala yung variety. Paano ba natin malaman na yung variety natin is madaling malugas o hindi? Ito yung mga strategy or technique. Hawakan natin yung panicle, yung halimbawa panicol ng ating palay, i-grip natin at bitawan. Halimbawa, pag maraming naiwan sa ating palad, meaning yung ginamit nating variety is madaling lugasin. Pero, kahit hindi man niya madaling lugasin, kung masyadong atrasado ang ating pagkaka-harvest, sigurado maraming maulugas sa ating mga palay. At susunod, breakage during milling. Dahil sobrang late na tayo nag-harvest, maaaring madurog ito kung ating imimil. Kaya magkakaroon din tayo ng harvest losses. Kung tamang oras naman, right timing ang ating pagkaka-harvest, ang ating mga palay is high quality rice. Magkaka-harvest tayo ng high quality dahil puno yung butil ng ating mga palay. High market value and consumer acceptance. Ano ba yung goal ng Keycheck? Ang goal ng yung Keycheck is high income. Magkaroon tayo ng high profit, minimal damage to environment. Siyempre, mapababa natin yung ating gastusin. Kaya, kailangan natin itama yung pagkaka-harvest natin, yung panahon ng pagkaka-harvest para magkaroon tayo ng high quality rice at high market value at consumer acceptance. Ano pa? Kung masyado tayong maaga nag-harvest, sigurado meron na tayong isang sako o 2 sako na bawas sa ating harvest. Sigurado na yun. Hindi pa doon kasali yung mga ibang losses. At low milling recovery of 53%. Ang milling recovery ng palay is nasa 63 pataas. Pero kung masyado tayong early, nasa 53% lang to. Kung masyado na mga atrasado, sigurado 3 sako agad ang mga bawas sa ating mga harvest. Low head recovery of, kung manual, meron lang tayong 34%. Kung mechanized, meron lang tayong 38%. Assessment. Palay is harvested when most of the grain are golden yellow. Ito yung ating basihan sa tamang panahon na pag-harvest. Kailangan yung ating mga palay is nasa 80 to 90% ang pagkakahinog kung manual harvest. Kung combine harvester naman, dapat 90 to 95% if using combine harvester. Kung gagamitin nating pangbinhi, pwedeng 95% hanggang 100% kung gagamitin nating pangbinhi. Palay is stressed not later than 1 day after harvest during wet season or 2 days during dry season. Kailangan pag-harvest natin, hindi lalampas ng 1 araw. Kailangan na-thresh natin ng ating palay kung tag-ulan. Kung tag-init naman, kailangan hindi lalampas ng 2 araw. Bakit? Pag lalampas yan ng 2 araw pag tag-ulan, maaaring iitim yung ating mga palay. At makaka-apekto yun sa ating pag-milling. Ito yung mga rekomendasyon para ma-achieve natin si Keycheck 8. Una, drain field 1 to 2 weeks before expected date of harvest. Bakit kailangan natin i-drain na ating mga palay? Ang ating mga palay. Kailangan kung halimbawa buwaghag ang ating lupa 1 week before harvest, i-stop na natin ating irrigation. Pag lagkitin naman nating lupa 2 weeks, kailangan i-stop natin ang ating irrigation. To attain uniform maturity and ripening, para pantay-pantay yung pagkakahinog ng ating mga palay. To prevent wetting of the grain during harvest. Yung iba kasi, halimbawa nag-harvest ng masyadong matubig yung ating lupa. Ano nangyayari? Nahuhulog yung mga palay. Nahuhulog kaya naudumihan yung ating mga palay na nakaka-apekto rin yun sa ating pag-milling. For easy operation in the field, para mas madali yung ating operasyon, mapamanual man yan o mechanized. Pangalawa, harvest the right maturity when 85 to 95% yung pagkakahinog kung manual.
90 to 95% kung combine harvester ang ating gagamitin. Ito yung mga iba nating pwedeng gawin para basihan, para makita natin gano'n na ang porsyento ng ating pagkakainog na ating panikel. Halimbawa sa isang panikel, halimbawa kung yung kalagitnaan yung yellow, meaning 50% na yung inog. Kung 3/4 na yung yellow, golden yellow, meaning 75 na yung pagkakainog nating palay. Halimbawa naman, kung 90% or 85% ng ating panikel is golden yellow, halimbawa average area, karamihan ng ating palay is ganun na karami yung golden yellow, pwede na tayo mag-harvest. Number 3, harvest at the right grain moisture content. Ano ba yung moisture content? Yung halumigmig ng ating mga binhi. Kung wala tayong moisture meter, pero malaga sa ating mga magsaka na meron tayong moisture meter para mas accurate yung ating basihan. Halimbawa, pag dry season, kailangan yung moisture meter ng ating mga binhi is nasa 18 to 21%. Yung moisture meter ng ating mga binhi, saka tayo mag-harvest. Pag wet season naman, kailangan 20-25% ang moisture meter ng ating mga palay. Halimbawa, kung walang moisture meter, ano pwede natin gawin? Sa karaniwan natin magsasaka, ang ginagawa, minsan, kinakagat yung binhi. Pag halimbawa, matigas na binhi, pwede na to. Pwede rin yun mga sir and ma'am. Pag maturity ng ating palay is ganun yung estado. Halimbawa, kinagat mo yung binhi, matigas na masyado. Kung ganun lahat, pwede mo na yung harvest. At kailangan pala pinaka-importante sa ating mga magsaka is alamin natin yung variety na ating tinatanim. Halimbawa, tututo yung ating tinanim. Yung tututo, gaano ba siya yung duration, yung maturity bago tayo mag-harvest. Ang tututo is nasa 114. Pwede natin yung basihan sa ating pag-harvest. Pero nakadepende yun sa sitwasyon ng ating panahon. Halimbawa, kung tag-ulan, medyo madagdagan. Pag tag-init, medyo kulang yung oras. Okay, number 4. After harvesting, thresh palay not later than. Yun nga. Pagkatapos natin ma-harvest, kailangan, pag wet season, hindi lalampas ng isang araw na thresh natin ng ating mga palay. Pag wet season naman, kailangan hindi lalampas ng 2 days. Avoid piling the harvested crop in the field more than 1 day to prevent. Yun. Kailangan natin, pag wet season, kailangan i-avoid natin na lalampas yan ng 1 day kasi iinit yung ating palay, may ngitim yung magkakaroon ng contamination. Kaya yung ating palay, good quality, magiging low quality. Sunod, avoid threshing dripping wet palay. Kailangan natin i-avoid, halimbawa basa yung ating mga palay, kailangan natin yung iwasan. Kasi ang mangyayari is masama yung palay dun sa panikel. Observe recommendation threshing speed at 100 RPM for most engine-driven thresher. Yung iba ating mga farmer is ginagamit nila yung 700 RPM. Okay lang yung kung yun yung nakasanayan. Pero kailangan hindi siya lalampas ng 800 RPM para maiwasan natin yung losses or damage ng grain. Faster speed may increase capacity but will also incur more blower and separation losses. Yun nga, dahil mabilis masyado yung speed ng ating motor, ang nangyayari is nasama yung mga butil doon sa damo. At pinakauli, input, output, outcome. Input, ito yung mga ginawa natin sa ating mga palay. Drain field 1 to 2 weeks before the expected date of harvesting. Yun nga, pag buwagag yung ating lupa, kailangan 1 week i-stop natin ng ating irrigation. Pag lagkitin naman yung ating lupa, 2 weeks, kailangan i-stop na natin ang ating lupa para maging madali ang operasyon. Harvest at the right moisture content. Kailangan, yun nga, kailangan yung moisture content ng ating grain is sakto doon sa dry season or wet season. Pag dry season, nasa 18 to 21. Pag wet season, nasa 20 to 25 moisture content. Thresh the palay with
within 1 to 2 days after harvesting. Yun na nga, kailangan natin pag wet season, hindi lalampas ng isang araw, kailangan na-trash natin ating palay para iwas sa mga contamination. Pag dry season naman, kailangan hindi lalampas ng 2 araw. Output. Itong output is harvest the crop at the right time. Itong output is resulta ng input. Kailangan i-harvest natin ang ating mga palay sa tamang panahon para maiwasan ang reduce harvest losses. Para maiwasan natin yung harvest losses. Minimize shattering and immature grain. Mag-minimize natin yung paggalugas ng ating mga palay at yung immature grain yung hindi puno yung mga butil. Prevented discolor, crack, and broken grains. Yung mga prevent natin yung mga discoloration ng ating mga binhi, crack, yung may sira at saka broken grain. Prevent pest damage. Ito yung pinaka-importante, ma-prevent natin yung mga pest damage. Outcome. Itong outcome is resulta ng input at saka si output. Yun nga, ito yung pinaka-goal ng ating key-check, yung high grain quality. Kailangan yung mga grain natin is high quality, high income. Kailangan yung mga farmer natin is malaki din yung profit. At pinaka-importante, minimal damage to environment. Wala tayong masyadong damage sa environment. Yun lang po at maraming salamat. Doon nagtatapos ang Key-Check 8. Ayan, maraming salamat po Sir Maruf. So, yun po yung ating Key-Check 8, no? So, napakaraming nating dapat tandaan, no? Sa pag-harvest. Magbabalik lamang po kami makalipas ang isang paalala. Ito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Natapos na po ang ating Key-Check 8 or Harvest Management. Ngayon ay talakayin naman natin ang Post-Harvest Management or Key-Check 9. And kasama pa rin natin ngayon ang Agricultural Technologist at Rice Specialist ng Mafar Pandag, Maguindanao del Sur, Sir Maruf G. Wanday. Sir Maruf, magpatuloy po tayo sa ating diskusyon. Thank you, Ma'am Don. Ngayon magpatuloy tayo sa Key-Check 9. Key-Check 9 ay may management area na post-harvest management o pagsisinop ng mga ani. Ano ang sinasabi sa Key-Check 9? Dried, clean, and stored grain properly. Tinuyo, nilinis, at inimbak ng mabuti ang ating mga palay. Bakit kailangan natin magtanim ng palay? Kailangan natin magtanim ng palay, pinakaunang dahilan para meron tayong makain. Dahil ang Pilipino is rice is life, sabi nga nila. Umaga rice, merienda rice, dinner rice, lunch rice. At pangalawa, seed purposes. Wala tayong makain kung wala tayong itatanim. Kaya kailangan natin mag-grow ng rice para meron tayong makain at meron tayong magamit na binhi. Growing inbred rice for food or commercial use. Yun nga, ginagamit natin si rice para sa ating kinakain at ginagawang binhi. Naniniwala ba tayo na yun natin after harvest is hindi natin may improve ang quality ng ating rice? Ang pwede lang natin magawa is ma-maintain natin yung quality ng ating rice pag maganda yung ating post-harvest practices.
Even after harvest, grain are alive and continue to respire. After harvest daw, ang ating mga binhi ay nag-continue yung kanyang buhay. Grain quality deteriorates because of changes in temperature at nabago ito depende sa ating temperatura. Pag masyadong mababang temperatura is pwedeng mabuhay si rice. Kaya dapat yung ating mga facility is maayos at maganda. Proper post-harvest practices, drying, cleaning, and storage. Una, maintain quality of grain. Kailangan ma-maintain natin yung quality ng ating grain. Pangalawa, maintain quality of palay sustaining for milling. Ma-maintain natin yung palay sustaining for milling. Ginagamit natin para pang milling. Make long storage possible. Kailangan maganda yung storage natin para yung ating mga palay is habang kanyang lifespan. Prevent post-harvest losses. At naiwasan natin yung post-harvest losses. Producing high-quality rice help meeting customer requirements. Kung maganda yung ating storage, ma-meet ng ating mga customer yung kanilang kagustuhan. Dahil maganda yung quality ng ating palay, syempre, may meet ng mga customer ang kanilang mga requirements, yung kanilang hinahanap. Halimbawa, yung binibenta natin sa merkado is may itim, sigurado, hindi yan tatangilikin ng ating mga customer. Acceptance of product in the market. Yun nga, pag maganda yung product na ating palay, high quality ng ating palay, sigurado, maraming bibili. Achieving greater overall market value for produce. Yun nga pinaka-goal ng post-harvest is ma-maintain natin yung quality ng ating palay. Hindi siya makakontaminate, hindi siya itim, hindi siya magkakaroon ng pest damage. Assessment of key check 9. Dried grain uniform within 12 to 24 hours after harvest. Kailangan, after harvest natin, ma-drain natin yung ating mga palay within 12 to 24 hours ng pantay-pantay. Proper store, clean grain at 12 to 14% moisture content. Pag itatago natin yung ating mga binhi, kailangan yung moisture content ng ating palay is nasa 12 to 14%. Bakit? Paglalampas ng 14%, mga 15 pataas or 20, maaring tutubo na si palay. Dahil si palay natin is natutulog lang yan. Pag masyadong mababa yung moisture content, mas matagal yung lifespan ng ating palay. Mas matagal siya natutulog, mas mababa yung moisture content. Pag mataas naman yung moisture content ng ating palay, maaring gigising na si palay at tutubo na si palay. Kaya pag i-store natin ating palay, kailangan yung moisture content ng ating palay siguraduhin nating mababa. Mas mababa is mas better. 10 to 14, mas better. Recommendation to achieve key check 9. Ito yung mga rekomendasyon para ma-achieve natin si key check 9. Dried palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest or threshing. Yun nga, ma-harvest natin si palay, ma-thresh natin si palay. Dapat 12 to 24 hours is na-dry na siya palay ng pantay-pantay. Use mechanical dryer at temperature not exceeding 50 degrees Celsius or 70 degrees Celsius for 5 to 8 hours. Yung nga, kung gagamit tayo ng mga makabagong teknolohiya, yun nga kailangan nasa 50 degrees Celsius o 70 degrees Celsius lang for 5 to 8 hours. Kung masyado namang dry yung ating palay, ay wet yung ating palay, kailangan sa unang 2 oras is huwag masyadong mainit agad. Kailangan yung mild lang yung init. First 2 hours. Para hindi mabigla ang ating mga palay. At i-reduce natin yung ating palay last 2 hours ng nasa 40 to 45 degrees Celsius lamang. Kung wala tayong mechanical dryer, pwede nating i-sun dry. Yung mga, dapat yung i-sun dry natin, yung semento natin is malinis.
Pero yung pinakamaganda is gamitan natin ng net, yung ating semento para mas malinis, hindi ma-contaminate yung ating palay. At kailangan every 30 minutes is ma-stir natin ng ating palay. Maukay natin ang ating palay para mas pulido, mas uniform ang pagkaka-dry nito. Pag gagamit tayo ng sun dry or mechanical dry, meron tayong tinatawag na advantage at disadvantage. Pag gumamit tayo ng sun drying, ano ang advantage nito? Low maintenance cost. Syempre, biyaya ng Panginoon, wala tayong babayaran. Kasi nga, hindi nagpapabayad ng ating Panginoon. Thorough and complete drying. Yun nga, mas pulido yung pagkaka-dry. Energy efficient. Kung magandang panahon, syempre, sustain yung kanyang energy, yung sikat ng araw. At mamatay yung mga fungi at storage pest. Ano naman yung disadvantage ng sun drying? Weather dependent. Yun nga, umaasa siya sa panahon. Alam mo, tag-ulan, maaaring may delay yung ating pagdadry. Hindi natin ma-meet yung 12 to 24 hours na kailangan na-dry na ang ating binhi. Require more labor. Yung, dahil nga sun drying, kailangan natin ng maraming labor, maraming tao. Controllable heating. Yun nga, dahil sikat lang ng araw, hindi natin makontrol yung heat. Alam mo, pag sobrang init, wala tayong magagawa doon. Pag sobrang lamig naman, wala rin tayong magagawa. Uncontrollable heating. Prone to contamination. Kaya nga, dahil sa semento lang tayo nagbibilad, yun nga, prone siya sa contamination. Ano naman ang advantage ng mechanical drying? Not weather dependent. Dahil mechanical drying, kaya natin kontrolin, hindi siya nagde-depend sa weather. Requires less labor. Yun nga, konti lang yung kailangan nating labor. Control drying air temperature. Kaya natin i-control yung dry. Yung dry ng kailangan nating pausok sa ating mga palay. Easier operation. Yung madali yung operasyon natin. Kasi nga, kaya natin siyang kontrolin. Kill fungi and other storage. Ano naman yung disadvantage? Ito yung mga disadvantage. Higher drying cost. Yun nga, mahal. Bilhin mo pa lang, abot yan ng $1,000,000. Mahal yung cost. Uneven drying, convention flatbed. Kung maliit yung ating flatbed, yun nga, hindi siya pantay-pantay. Kailangan natin yung mas malawak na flatbed. Less energy efficient. Yun nga, nakadepende siya sa susunod. Number 2, place dry grain on top of pallet to protect them from dampness while awaiting grain cleaning. Yun nga, kailangan natin gumamit ng paleta. Yung ipapatong natin doon yung mga i-file natin na palay para maiwasan natin yung maurumi at hindi masyadong iinit yung ating sako. Use clean container o sack with plastic lining. Yung gagamit tayo ng container, yung container sack with plastic lining. Ensure correct label. Kailangan tama yung mga label na nakalagay sa ating mga sako. Alam mo, anong variety, saan siya galing, sino nag-produce. Kailangan tama yung lahat. Inbreed ba siya? Hybrid ba siya? Temporary storage of dry grains before cleaning should not later longer than 3 days. Kung temporary lang yung ating storage room, kailangan di siya lampas ng 3 days. Number 3, clean dried grain 2 to 3 days after harvest. Yun na, kung na-dry na siya, kailangan malinis na yan within 2 to 3 days. Hindi siya lampas ng 2 to 3 days. Para malis yung mga unfilled grain, yung mga pipis, impurities, at yung mga ang hindi lang makaya ng grain cleaning is yung may bigat na bagay. If using grain cleaning, regulate its speed to minimize. Kung gagamit tayo ng grain cleaning, kailangan bantayan natin o ma-regulate natin yung speed to minimize grain losses. Kung masyadong malakas yung makina natin, maaaring matapon yung pati palay is matapon. Before natin gamitin si grain cleaner, is kailangan linisin natin para hindi makahalo yung ibang variety. 4.
If not sold immediately, keep rice in a storage area that is waterproof. Kung hindi naman naubos ng agad-agaran, kung hindi siya naubos, kailangan yung ating mga storage is free siya sa tubig. Kailangan di siya na uulanan. Free from with proper aeration. Kailangan meron siyang pasukan ng hangin at labasan ng hangin. At free from rats, bird at pests. Kailangan wala siyang rats, bird at pests. Paano natin maiwasan to? Kailangan malinis yung ating storage room para maiwasan natin si rats, bird, and pests. Never store clean, dried grains together with agriculture chemical. Yung nga, iwasan natin paghaluin si palay at agricultural chemical gaya ng fertilizer, cement in the stores dahil magkakaroon ng contamination. Check for heating by lifting the top bag and peeling the bag below. Yung nga, kung gusto natin i-check ang ating mga bag, yun, i-lift lang natin at hawakan natin yung baba, yung pinakababa ng ating sako. Kung masyadong mainit, meaning hindi siya masyadong nakakahinga. Kailangan meron siyang paleta para maganda yung aeration ng air. Check, inspect the stock at least once a week. Kailangan at least once a week i-inspect natin yung ating storage room, yung ating mga palay para ma-check natin kung meron bang damage or meron bang mga naulanan. Kung may naulanan, kung gagamitin natin binhi, alam mo naulanan, pwede nating i-mill para hindi naman masayang yung palay natin. Natutubo na lang doon. Keep the storage area clean and tidy inside and outside and ensure periodic aeration. Nga, panatilihin natin ang ating mga storage area na malinis. At yung daluyan ng hangin is continuous. May entry point at may exit point. Kailangan i-prevent natin yung re-entry of moisture content. I-prevent natin yung re-entry of moisture content dahil kung mababa masyado yung moisture content ng ating mga palay, ay kung mataas masyado yung moisture content natin yung palay, maaari itong tutubo. Protect grains from insect, rodent, and birds. Kailangan yung ating storage room is malinis para hindi siya pasukan ng daga, birds, at saka insect. Facilitate loading and unloading. Kailangan ma-facilitate natin yung mga papasok at lalabas. Yung mga old is nasa malapit sa labasan, yung mga new is nasa malapit sa pasukan. Para kung may kukuha, ang maibigay yung mga old na. Yun, so parang first in, first out, sir. Yes po. Ganun po, ma'am. Thank you. Maximize the use of space. Kailangan ma-maximize natin yung space nung area para hindi masayang. Kaya kailangan ma-facilitate natin yung loading and unloading. Is product maintenance and management. Yung kailangan meron tayong maintenance at ma-manage natin yung ating storage area or room. 5. Do not drag. Huwag nating hilahin ng ating mga sako dahil maaari itong ma-damage. Halimbawa, pag hilahin mo yan ng sobrang haba, is maaaring mabutas yung ating sako. Gumamit tayo ng sack barrow kung ito ay meron sa ating mga area. 6. Prepare the stock layout plan before the stock arrive. Kailangan, bago darating yung ating mga stock, kailangan naka-prepare na tayo ng plan kung saan natin siya lalagay. Dito natin lalagay si 222, dito natin lalagay si 160, dito natin lalagay si 480, si 400. Kailangan bago siya darating is meron tayong plan. At wag natin i-mix yung mga new sa old. Yun nga, kailangan yung mga old nasa gilid ng malapit sa labasan, yung mga new is nasa malapit sa pasukan. Provide airspace in every file. Kailangan bawat file is meron tayong space. Para yung ventilation ng air is maganda yung pagkaka-ikot. Files should not be so high. Kailangan yung file natin is hindi siya lalampas ng 7 file. Kailangan nasa 6 to 7 lang. Pag masyadong mahaba yan, pag masyadong mataas, is maaaring matumba or yung sa baba, yung pinakababa is maaaring ma-damage. Kaya dapat nasa 6 to 7 bags per file lang siya.
At kailangan hindi siya lampas sa wall. Sa wall ng ating, yung sa ceiling. Kailangan sa wall ng ating mga storage merong 1 meter na space. At kailangan yung mga stock natin is maganda yung pagkaka-arrange ng mga stock natin para mas more stable yung file natin. Pinakauli, input, output, outcome. Yung nga input, dried, clean, and stored grain properly. Natuyo, nilinis, at na-store ng mabuti. Output, pag nagawa natin si output, input ito na yung maging output. High quality grains. Magkakaroon tayo ng magandang quality ng binhi. Reduce post-harvest losses. Yun nga, may reduce natin yung mga post-harvest losses. Maintain viability. Ma-maintain natin yung viability ng ating mga palay. At pinaka-output, higher income. Pinaka-gusto ng ating mga farmer is magkaroon sila ng higher income or higher profit. Ensure supply of quality rice. Masigurado natin yung mga ibibigay sa ating mga farmer o sa ating mga mamimili yung mga high quality na rice. At doon nagtatapos si Keycheck 9. Maraming salamat sa ating mga ka-agri-eskwela na katutok sa episode na ito. Ayan, naging napaka-productive ng ating usapan ngayong araw, Sir Maruf, no? So, nalaman po natin ang advantages at disadvantages ng mechanical at sun drying, no? So, napakadami pa nating natutunan kay Sir Maruf, no? So, hindi lang pala basta-basta ang pagmamanage ng harvest and post-harvest activities. Yan, thank you so much, Sir Maruf Wanday, sa pagpapaunlak sa amin dito sa ATI. Sir Maruf, ano po ba ang iyong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Una is gusto kong magpasalamat sa ATI, DA12 ATI, dahil sa opportunity na binigay sa akin para maka-impart ng knowledge sa ating mga magsasaka o mga huwarang magsasaka yung ating mga ka-agri-eskwela. Yun lang po at maraming salamat sa ulitin po, Ma'am Don. Ayan, thank you so much din, Sir Maruf, no? So, we are very lucky na pumunta ka dito sa amin at nagpa-unlock, no? So, from Cotabato pa si Sir na bumiyahe para mag-discuss sa atin ng key check 8 and 9. So, yun na po yung ating huling key checks, no? So, sana marami kayong natutunan. Ayan, muli maraming salamat, Sir Maruf, sa episode ngayong araw. And maraming salamat po sa ating mga ever-active provincial and municipal coordinators na mayat nag-a-update sa atin at nag-guide sa ating mga enrollees. Maraming salamat Sir Godard Dumalag, Sir Ernesto Nomo, Sir Nando P. Ramirez, Ma'am Kizia G. Cabarubias, Ma'am Onel T. Arancon at Sir Crisniel C. Gambo. Maraming salamat din sa ating mga partner radio stations, 95.9 Max FM News, Max FM News FM, General Santos, 95.7 FM, Radyo Kasaganan Maitu, 100.5 News FM, Kiamba. Sa ngalan po ng aming National ATI Director, Engineer Emeline Rocoter, Assistant Director Antonieta J. Arceo, ISD-OIC Chief Sir Joven C. Kalasagsag, Center Director Abdul Aydayaan, RSF Focal Person Engineer Mukles Buwisan, at sa aming pong bisita ngayong araw, Sir Maruf Wanday, sa ating mga coordinators at partner radio stations, maraming salamat po. Abangan po ang ating episode next week. Pag-uusapan po natin ang policies and guidelines in seed certification. Makakasama po natin si Ma'am Margie Lastimoso ng BPI NSQCS. Hanggang sa muling episode ng ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund, ako po si Donna Jean Fabregar na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Narito na ang School on